Paano nangyayari na makapasok ang siyam na kumpanya na isang pamilya lamang ang nagpapatakbo? Paano nakalusot ito? At anong taon ang time frame? Ang sarap pala maging kontraktor ngayon, no, mga kababayan? Yes. Paano nangyari yun, mga kababayan ko? It's 100% and 99.999% there is a corruption. Tama ho kayo, mga kababayan. Can you imagine, isang pamilya, siyam na kumpanya, pinasok sa isang ahensya ng gobyerno at sila lang ang nakakakuha ng mga proyekto? Mga kababayan, ganun ho katindi. Itong ginawa ho ng Diskaya. Mga kababayan ko, ito ho yung kalakaran dito sa Pilipinas. Ganyan ho kalila, mga kababayan ko. Kaya ho, mga kababayan ko, magtataka ho kayo. Mga kapatid, grabe ho yung pera at kinikita ng mga Diskaya. Grabe ho yung kinikita nila. Nakikita yung income generated na pera nila. Kung bumili ng sports car, luxury cars, Rolls Royce, Bentley, mga kababayan ko, aba, grabe. Pinapa-import pa sa ibang bansa, dadali lang dito sa Pilipinas gamit ang pera ng taong bayan. Mga kababayan ko. Ngayon, here is the question, mga kababayan, no? Here is the question, mga kababayan ko. Paano nangyayari na makapasok ang siyam na kumpanya na isang pamilya lamang ang nagpapatakbo? Like I said, they are monopoly nila yung loob ng ahensya ng gobyerno. Because of what? Corruption. Mga kababayan ko, syempre ito yung way back 2016, kung sino man ang secretary dyan, matik may pera yan. Kaya pala, mga kababayan ko, tahimik lang. Mga kababayan ko, di ba? Ngayon, malalaman nyo yan, mga kababayan ko. Kasi there is corruption sa mga project works, sa mga project. Totoo yan. Kahit sa barangay nga lang, may corruption, may project. Mga kababayan ko. Ngayon, questionable to, mga kababayan ko. Paano nakalusot ito? At anong taon ang time frame? Like Sara said, nadulas siya sa tanong ni Senator Bato. It's way back 2016, mga kababayan ko. 2016. And then 2022, mga kababayan. So, ibig sabihin, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, hanggang sa pagbaba ni 2022 ni dating Pangulong ay meron silang mga kontratang nakuha. Aba, napakatindi, mga kababayan ko. Ang sarap pala maging kontraktor ngayon, no, mga kababayan. Pag pumasok ka pala sa sabay may kalakaran at may pera palang ganyan.